Sino nga ba si Satanas at paano siya tatapusin ng Diyos? At ano ang sinasabi ng mga sikat na scientist tungkol sa kanya? Sa simula ng panahon, bago pa man nilikha ang mundo, may isang nilalang na puno ng liwanag at karunungan. Siya ay kilala sa pangalan na Lucifer, na nangangahulugang tagapagdala ng liwanag at kabilang sa pinaka makapangyarihang anghel sa langit. Ang Biblia ay nagsasabi na siya ay perpekto sa karunungan, kagandahan at posisyon. Ngunit ang kanyang puso ay napuno ng pagmamataas. Sa halip na maging mapagpakumbaba at maglingkod sa Diyos, naghangad siyang maging katulad ng Diyos. At ito ang simula ng kanyang pagbagsak. Sa Isaiah 14:13-14, sinabi niya sa kanyang sarili, "Aakyat ako sa langit, ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Magiging katulad ako ng kataas-taasan." Ang hangaring ito ang nagdala sa kanya sa espiritual na rebelyon at sa kanyang pagbagsak. Dinala niya ang mga anghel na naniniwala sa kanya na sa kalaunan ay tinawag na mga demonyo. Ang pagbagsak ni Lucifer mula sa langit ay hindi lamang simbolo ng pagkalugmok ng isang nilalang ng liwanag. Ito ang simula ng cosmic na digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Mula noon, ang kanyang layunin ay malinaw: linlangin ang tao, guluhin ang mundo, at labanan ang Diyos sa abot ng kanyang makakaya. Ang kanyang impluwensya ay nakikita sa iba't ibang anyo, sa tukso, kasinungalingan, karahasan at pagkawatak-watak ng tao at lipunan. Ngunit mahalagang maunawaan na ang impyerno ay hindi kanyang trono o kaharian. Ayon sa Matthew 25:41, ang impyerno ay inihanda para sa kanya bilang hatol, hindi bilang kanyang lugar ng pamumuno. Siya ay isang bilanggo at ang kanyang kapangyarihan ay limitado, sapagkat ang Diyos ang may tunay na kontrol sa lahat ng bagay. Sa mundo, kumikilos si Satanas sa pamamagitan ng panlilinlang, paggamit ng kahinaan ng tao at manipulasyon ng kaisipan. Ayon sa 2 Korinto 11:14, siya ay nagpapanggap bilang anghel ng liwanag at ang kanyang pinakamabisang taktika ay ang ipaniwala sa mga tao na hindi siya umiiral. Kapag naniwala ang tao na siya ay katang-isip lamang, mas madali niyang makontrol ang mga puso at isipan ng tao o di kaya maimpluwensyahan. Sa ganitong paraan, ang kanyang impluwensya ay hindi lamang nakikita sa relihiyon o superstition, kundi pati sa politika, lipunan, ekonomiya at personal na buhay ng bawat isa. Hindi lamang ang mga relihiyoso ang nagsasabi ng kanyang pag-iral. May mga kilalang psychiatrist at scholar na nagpakita ng ebidensya sa literal na existence ng personal evil. Si Dr. M. Scott Peck, na psychiatrist at may akda ng The Road Less Traveled na libro, ay nagsabing nakaranas siya ng mga sitwasyon kung saan ang kasamaan ay kumikilos na parang may sariling intensyon at personalidad, higit sa normal na psychological explanation. Ganito rin ang sinabi ni Dr. Richard Gallagher mula sa Columbia University, na nakakita ng mga kaso ng extreme possession at phenomena na hindi maipaliwanag ng medical science. Ang ganitong obserbasyon ay nagpapakita na ang puwersa ni Satanas ay tunay na aktibo, bagamat nakatago sa mga mata ng marami. Sa kabila ng kanyang aktibidad, malinaw sa Biblia na may hangganan ang kanyang kapangyarihan. Ang unang pagkatalo ni Satanas ay nang mamatay at muling nabuhay si Kristo, sapagkat dito nawala ang kanyang legal na karapatan sa sangkatauhan. Ngunit hindi paganap ang kanyang pagkatalo at patuloy niyang sinusubukang guluhin pa rin ang mundo at ang puso ng mga tao. Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na paalala: ang kasamaan ay pansamantala lamang at ang kapangyarihan ni Satanas ay limitado sa kung ano ang pinapayagan ng Diyos. Ang huling hatol sa kanya ay nakalaan sa mga huling araw. Sa Pahayag 20:10, sinabi na siya ay itatapon sa lawa ng apoy, kung saan wala ng kapangyarihan, wala ng panlilinlang at wala ng impluwensya sa sangkatauhan. Ang kanyang pagkatalo ay tiyak at ganap at ipapakita ang kabuuang tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan.
Hindi ito magiging resulta ng gawa ng tao. Ito ay kalooban ng Diyos o ng kanyang biyaya na may kapangyarihang tapusin ang kasamaan magpakailanman. Mahalaga ring maunawaan ang papel ni Satanas bilang pagsubok sa tao. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa tao ng kalayaan na pumili sa pagitan ng tama at mali, kabutihan at kasamaan. Sa bawat tukso, panlilinlang at digmaan na kanyang nilika, binibigyan ang tao ng pagkakataong lumapit sa Diyos, palakasin ang pananampalataya at lumaban sa kasamaan. Sa ganitong paraan, ang buhay ay nagiging test at proseso ng paglago sa espiritual at moral na aspeto. Ang cosmic na kwento ng kabutihan laban sa kasamaan ay nagpapaalala sa bawat tao na ang Diyos ang may tunay na kontrol. Si Satanas ay maaaring maging mapanlinlang, maaaring magdulot ng pagkalito, ngunit ang kapangyarihan niya ay pansamantala lamang. Ang Diyos ang may huling salita. At sa huli, ang kabutihan ay mananaig. Ang pagkatao ni Satanas at ang kanyang kapangyarihan ay paalala sa sangkatauhan na ang tunay na hustisya ay darating at na walang kasamaan ang magtatagumpay sa huli. Ang salaysay na ito hindi lamang tungkol sa pag-iral ni Satanas, kundi tungkol sa kahalagahan ng pagpigil ng tama, ang lakas ng pananampalataya at ang katiyakan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ang kanyang pagbagsak, aktibidad sa mundo at tiyak na hatol ay nagpapakita ng planong espiritual na mas malaki kaysa sa ating nakikita at magbubukas ng daan upang maunawaan natin ang kahulugan ng kabutihan, hustisya at pananampalataya sa gitna ng kadiliman. Marami pong mga tao ngayon ang nagtatanong kung si Satanas ay literal na nilalang o simbolo lamang ng kasamaan. Sa ilang modernong pananaw, itinuturing siya bilang metaphor o representasyon lamang ng tukso, kasamaan at moral na kabiguan ng tao. Ayon sa pananaw na ito, ang pagbagsak ni Lucifer mula sa langit ay maaaring makita bilang kwento ng ego at pride, kung paano nagdudulot ng kasamaan ang pagmamataas at rebellion. Ang mga kwento sa Biblia tungkol sa kanya, tulad ng pagsubok kay Job o tukso kay Jesus sa disyerto, ay itinuturing ng ilan bilang moral allegories na nagtuturo sa tao kung paano umiwas sa kasalanan at gumawa ng mabuti. Gayunpaman, bagamat nagbigay ito ng moral na aral, may mga panganib ang paniniwalang simbolo lamang si Satanas. Kung iniisip ng Kristiyano na wala siyang literal na presensya, maaring bumaba ang vigilance o pagiging alerto sa tukso at kasamaan sa mundo. Ayon sa 1 Peter 5 verse 8, ang dyablo ay kumikilos na parang roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. At kapag hindi siya pinapansin bilang aktwal na puwersa o presensya, mas madaling mahulog sa kasalanan. Maaari rin itong magdulot ng kawalan ng responsibilidad sa moral na buhay, dahil ang kasamaan ay maaring tingnan bilang natural o abstract lamang at hindi bilang aktibong puwersa na dapat labanan sa pamamagitan ng pananampalataya, panalangin at kabutihan. Ang Biblia ay malinaw sa literal na presensya ni Satanas. Sa Job 1-2, makikita siya bilang aktwal na nilalang na nakipag-usap sa Diyos, habang sa Matthew 4, tinukso niya si Jesus sa disyerto. Sa Revelation 12, inilalarawan siya bilang dragon na lumalaban sa kabutihan. Kung paniniwalaan na simbolo lamang siya, may panganib na malito sa mensahe ng Scripture at mawala ng tamang konteksto sa espiritual na labanan na bahagi ng buhay Kristiyano. Sa araw-araw, makikita rin ang epekto ng kasamaan sa personal na buhay at lipunan, mula sa panlilinlang at moral corruption hanggang sa digmaan at karahasan. Kung literal nating tinitingnan si Satanas bilang aktwal na puwersa, mas mauunawaan natin ang kahalagahan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia at accountability sa pagpapanatili ng moral at espiritual na integridad. Ang katotohanan po niyan, may mga modernong psychologists at scholars na nagsasabi rin na may personal evil sa mundo. Halimbawa, si Dr. M. Scott Peck at Dr. Richard Gallagher ay nag-observe ng phenomena na hindi maipaliwanag ng normal psychology, tulad ng labis na kasamaan o demonic possession. Kung iniisip na simbolo lamang si Satanas, mawawala ang konteksto sa kung paano gumagana ang kasamaan sa mundo at sa puso ng tao. Si Dr. Ben Carson, na kilalang neurosurgeon, ay nagsabi na ang kasamaan ay may spiritual origin at hindi lamang psychological state. Ang awareness na ito ay nagtuturo sa Kristiyano na manalangin at humingi ng gabay ng Diyos sa paglaban sa tukso at kasamaan.
Kahit si Dr. Gerald Schroeder na isang MIT physicist at manunulat tungkol sa interplay ng physics at theology ay nagsabi na ang konsepto ng evil intelligence ay consistent sa biblical na paglalarawan ng demonyo. Sa kabuuan, ang paniniwalang si Satanas ay simbolo lamang ay maaring magbigay ng intellectual comfort. Ngunit may panganib itong magpahina sa vigilance, moral responsibility at tamang pananampalataya. Bilang Kristiyano, mahalagang kilalanin siya bilang aktwal na espiritual na nilalang upang maunawaan ang totoong panganib ng kasamaan at ang kahalagahan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia at patuloy na paglago sa pananampalataya. Ang literal na pananaw ay hindi nakakatakot. Ito ay nagtuturo sa atin ng alertness at moral discipline. Sa mundo na puno ng tukso at kasamaan, ang pananampalataya at diligence ang susi upang manatiling matatag, malakas at panatilihin ang relasyon sa Diyos. Ang kamalayan na may aktwal na puwersa sa kasamaan ay nagbubukas sa tao sa tamang vigilance at ang bibigay saysay sa bawat moral at espiritual na desisyon. At hindi lamang ang Biblia ang nagtuturo na talagang totoo ang existence ni Satanas. Maging ang ilang mga scientist na sikat sa ating kasaysayan ay pinapatotohanan rin ito. Sa kabila ng patuloy na pag-aalangan ng modernong lipunan tungkol sa presensya ng kasamaan, may mga kilalang scientist at intellectuals na hindi basta-bastang mga ordinaryong tao lamang na hayagang naniniwala sa literal na existence ni Satanas. Hindi nila itinuturing bilang simpleng simbolo lamang ng evil kundi bilang aktwal na espiritual na persona na may sariling intensyon at kapangyarihan. Isa sa mga prominenteng halimbawa ay si Dr. Francis Collins, isang nangungunang geneticist at dating pinuno ng Human Genome Project. Sa kanyang pag-aaral ng tao, moralidad at pinagmula ng kabutihan, sinabi ni Collins na may mga aspeto ng kasamaan na hindi kayang ipaliwanag ng neuroscience o kahit ng modernong biology. Ayon sa kanya, kung may Diyos na pinagmumula ng kabutihan, mayroong nilalang din na pinagmumula ng matinding kasamaan. Isang konsepto na tinutukoy niya bilang literal na demonic beings. Sa kanyang pagsusuri, ang moral law o ang kakayahan ng tao na makilala ang tama at mali ay hindi simpleng produkto ng evolution. Ito ay ebidensya na mayroong higher moral order sa universe at katumbas nito, mayroong puwersang kumukontra sa kabutihan. Hindi lamang si Collins ang naniniwala sa ganitong literal na presensya. Isang higante rin sa larangan ng agham at matematika ang naniniwala rito. Walang iba kundi si Sir Isaac Newton. Bukod sa kanyang mga imbensyon sa physics at calculus, ay masusing pinag-aralan niya ang propesiya at mga teksto ng relihiyon. Ayon sa kanyang mga sulatin, tinukoy niya ang demonyo bilang totoong nilalang na may kapasidad at layuning linlangin ang sangkatauhan. Hindi niya tiningnan ang demonyo bilang metaphor o psychological symbol lamang. Para kay Newton, ito ay isang aktwal na espiritual na puwersa na kumikilos sa mundo, naghahasik ng kaguluhan at kasamaan at sinusubukang palayain ang tao mula sa liwanag ng Diyos. Kasunod niya ay si Blaise Pascal na isa ring sikat na mathematician. Isa sa pinakamahusay na scientific mind sa mathematika at physics ang taong ito, na nagsabi na ang existence ng demonyo ay hindi simpleng theological na diskurso. Ayon sa kanya, ito ay isang logical explanation sa malalim at sistematikong kasamaan sa lipunan. Kapag tinignan ang kabuuang kasaysayan ng tao, mga digmaan, panlilinlang, karahasan at moral decay, makikita ang pattern na parang may aktibong puwersa sa likod ng kasamaan. Para kay Pascal, ang ideya ng demonyo ay nagbibigay linaw sa kung bakit ang kasamaan ay mas matatag at organisado kaysa sa maaring paliwanag ng ordinaryong psychological o social theories. Sa mas modernong panahon, si Dr. Jeffrey Sathinover na isang Yale-trained psychiatrist ay nagsabi rin na may mga kaso ng demonic possession na hindi maipaliwanag ng anumang medication, therapy o scientific model. Tinawag niya ito bilang ebidensya ng external spiritual entity na kumikilos sa mundo at nagdudulot ng phenomena na hindi maipaliwanag ng normal na agham. Ang kanyang mga obserbasyon ay nagpatunay na may actual na puwersang spiritual sa likod ng malupit na kasamaan na hindi simpleng resulta lamang ng sakit sa isip o hallucination. Ang kanyang pananaliksik ay nagbigay sa mga skeptics ng dahilan upang muling pag-isipan ang literal na existence ng demonyo sa konteksto ng agham at mental health. Isa pang kilalang figure ay si Dr. John Warwick Montgomery, isang scholar, scientist at lawyer theologian
Siya ay nagsagawa ng masusing legal na investigation sa mga kaso ng exorcism at iba pang phenomena na may kinalaman sa demonic activity. Ayon sa kanya, may malinaw na pattern ng pagkilos ang demonyo na hindi kayang ipaliwanag ng hallucination, mental disorder o ordinaryong psychological process. Para kay Montgomery, ang pag-iral ng demonyo ay hindi isang simbolo lamang. Ito ay may aktwal na epekto sa mundo, sa moralidad ng tao at sa kasaysayan. Dagdag pa rito, may mga kilalang medical experts na naniniwala sa literal na demonyo. Halimbawa, si Dr. Ben Carson na dating director ng pediatric neurosurgery sa Johns Hopkins ay hayagang nagsabi na ang kasamaan sa mundo ay hindi lamang psychological state kundi may spiritual origin. Sa kanyang pag-aaral at karanasan sa neurosurgery, napansin niya na may mga kaso ng labis na karahasan, malupit na panlilinlang at moral decay na tila hindi maipaliwanag ng simpleng brain chemistry o trauma lamang. Para kay Carson, may aktibong puwersa talaga na kumikilos sa likod ng kasamaan, isang konsepto na tinutukoy ng Biblia bilang si Satanas. Ang mga pananaw na ito mula sa kilalang scientist at intellectuals ay nagbibigay ng malalim na konteksto sa kung paano tinitignan ang existence ni Satanas sa intersection ng science at spirituality. Ipinapakita nito na hindi lahat ng agham ay kumikiling o pumapanig sa skepticism tungkol sa kasamaan. Sa halip, may mga eksperto na nagsasabing may literal na puwersang espiritual sa likod ng kasamaan na nakakaapekto sa moralidad, lipunan at bawat individual. Ang kanilang pananaw ay nagpapalawak sa pag-unawa natin sa konsepto ng demonyo o ni Satanas, hindi lamang bilang abstract, ideya o simbolo, kundi bilang aktwal na persona na may presensya, intensyon at layunin. Makikita natin dito na maraming mga sikat at matatalinong scientist ang naniniwala at nagpapatunay na totoo talagang nag-e-exist ang demonyo. Ito ay ebidensya na sinasang-ayunan ng science ang sinasabi ng Biblia patungkol kay Satanas. Kung naniniwala ka kay Satanas, higit na dapat maniwala ka kay Jesus Christ na siyang makapangyarihan sa lahat. Tinapos na niya ang ginawa ni Satanas patungkol sa kasalanan 2,000 years ago nung siya ay mamatay sa krus at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. At anuman ang ginagawa ni Satanas na pagsira sa buhay mo sa pamamagitan ng bisyo, mga walang katapusang pagsubok, problema, sakit at ano pamang pagpapahirap sa iyo, iyan ay natapos na. At iyan ay matatapos na rin the moment na ikaw ay maniwala sa ating Panginoong Hesus. Kasunod nito ang pagsunod sa kanyang mga utos. Sabi sa 1 John 3 verse 8, "The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work." So nung dumating po si Jesus Christ dito sa mundo, ay tinapos na niya ang gawa ng Diablo o ni Satanas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga Kristiyanong usapin. Patuloy lamang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay at pagpalain ang bansang Pilipinas. Peace out. Boom!